Sa ikalawang serye ng Quad Committee hearing, ibinunyag ng dalawang persons deprived of liberty ang ilang detalye kaugnay sa umunoy pagpatay sa tatlong Chinese drug lords sa Davao noong 2016. Yan ang ulat ni Noel Talakay. Live, Noel. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang Second House Quad Committee hearing ngayong gabi at nagsimula ito kaninang alas 10 ng umaga. Sa unang bahagi ng hearing ay pinag-usapan ang extrajudicial killing na may kaugnayan sa war on drugs noong nakaraang administrasyon. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Ito ang pagsiwalat ni Leopoldo Untalan Tan Jr., isang PDL ng Davao Penal Farm. Narinig niya umano si dating Pangulong Duterte sa isang tawag kay Superintendent Gerardo Padilla, warden ng Davao Penal Farm, matapos nilang paslangin ang tatlong Chinese national noong August 13, 2016 na umano'y mga drug lords sa bansa. Inaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Sa salaysay ni Tan, naka-speaker umano nang makipag-usap sa telepono ang dating Pangulo. Isa si Tan sa mga testigo kaugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Dito sumentro ang unang session ng Quadcom hearing ngayong araw sa Kongreso. Lumitaw din ang isa pang PDL ng Davao Penal Farm na si Fernando Andy Magdadaro. Inamin nilang dalawa na sila ang pumaslang sa tatlong Chinese national na umano'y drug lords at nakakulong sa nasabing kulungan. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pinkian na 29 balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magdadaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda Sais, para hindi makita ang duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lords. Sabi nila, kalayaan at 3 milyong piso ang kapalit ng ipinagawa sa kanila. Nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narasulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Batay sa salaysay ni Tan, si SPO4 Arthur Narsoles na kaibigan niya ang lumapit at nag-alok sa kanya ng trabaho. Sabi pa ni Tan, magkarelasyon si Narsoles at Colonel Royina Garma na dating PCSO General Manager noong panahon ng Duterte administration. Nilapitan naman niya si Magdadaro para isakatuparan ang krimen. Boss naman daw ni Narsoles si Colonel Edelberto Leonardo, hepe ng CIDG-11. Ipatatawag naman sa susunod na pagdinig ang mga nabanggit na pangalan, kasama na si dating Pangulong Duterte. Sa mga oras na ito or sa ikalawang bahagi ng pagdinig ngayong hapon ay pinag-usapan naman nila kaugnay sa operasyon ng illegal pogo dito sa bansa. At naging resource speaker kanila maan si dating Speaker Attorney Harry Roque, at sa mga oras na ito ay pinagdidebatehan nila kung isa-cite in contempt ba nila si Attorney Roque dahil sa pagsisinungaling umano nito at hindi umattend nung unang hearing ng House Quad Committee noong August 16. At hindi rin dumating ang asawa ni Roque dahil daw may sakit ito ngayong araw. Maan? Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.